Nitong araw lamang, nagpakita si Atong Ang sa publiko, ito'y matapos siyang idawit sa mga nawawalang sabungero. Galit na humarap si Atong Ang sa mga media, dahil sa mga paratang laban sa kanya. Isiniwalat ni Attorney Lorna Capunan, legal counsel ng negosyanteng si Atong Ang, na tinangkang kikilan umano ng 300 million pesos ni alias Tutoy ang kanyang kliyente. Ang kapalit daw niyan ay para hindi idawat sa kontrobersyal na kaso ng mga missing sabungero, ayon sa exclusive interview ni Cheryl Cusim sa programang, Una sa Lahat. Sabi nga nila, bakit wala pang ini-issue na affidavit? Ang totoo dyan, wala pa siyang ini-issue na affidavit pointing to these perpetrators, because umiikot siya and extorting money for those he says and threatens to name. That is why Sir Atong Ang is coming forward in his attempt to bring out the truth, say ni Attorney Lorna. Sa tanong kung paano nangyari ang umano'y extortion at kung nagkita ba sina Atong at alias Tutoy, ang sagot ng abogado, we have evidence. We'll show it in due course in the case that they are going to file the exchange of text to attest or to affirm the extortions. Hindi pa detalyado ang nilalaman ng ebidensyang hawak ng kampo ni Atong, pero tiniyak ng abogado na ilalabas nila ito sa tamang panahon sa korte. Ayon din sa nasabing report, kinontra ni Attorney Lorna ang sinabi ng Department of Justice o DOJ, na may kredibilidad umano si alias Tutoy para gawing state witness. Ang rason na inilahad ni Cheryl base sa kanyang interview, si alias Tutoy ay dati nang may kaso ng sexual harassment at 3 counts ng murder, pero nakapagpiyansa lang kaya nakalaya. Nabanggit din na si alias Tutoy din daw ang may direct access sa mga sabungero, kaya siya ang tunay na salarin daw sa pagkawala ng mga ito. Nauna nang naglabas ng official statement ang kampo ni Atong, sa pamamagitan ng social media posts ng GMA News at doon sinabi na kakasuhan nila sina Julie, Dondon, at Alan Bantiles o si alias Brown ngayong July 3, sa Office of Mandaluyong City Prosecutor Arthur Magpantay. Nakiusap din ang negosyante sa publiko, pati na rin sa media na iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon, at ang paggawa ng mga konklusyon ng wala pang sapat na ebidensya. Samantala, bagamat iginiit ni Atong Ang na inosente umano siya, Justice Secretary Boyeng Remulla says, iimbestigahan na rin umano ang business tycoon na si Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto, sa investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Dahil silang dalawa raw ay suspect na ngayon sa missing sabungero.